Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report, Sabi po ni Congressman Ridon, Dolomite Beach project naging sanhi ng pagbaha. Pakinggan po natin ang report. Ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal. Dolomite Beach project. Isang 900 metrong puting dalampasigan mula sa durog na Dolomite na sinasabing rehabilitasyon ng Manila Bay upang gawing maganda at maswim-able ang ating baybayin. Ngunit, ano ang tunay na mukha nito? Ito ay hindi solusyon kundi salarin sa ating paulit-ulit na pagdurusa. Yan po ang katunayan. Na po yan, ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga siyempre malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong Ito dapat muna ang unahin. Kaya lang po pumutok yung flood control anomaly at mga ghost project. Kaya isinantabi ito. Nauna yung flood control anomaly at ghost project. Ito pong proyektong ito ay nagsimula pa noong 2020, kasagsagan ng pandemic COVID-19. At punong-puno po ito ng controversial. Kasama po ito sa pinagkakitaan ng mga tiwaling opisyal sa pamumuno ng DPWH ba o MMDA, Hindi ko, DPWH siguro kasi Department of Environment po 'yan. Kung sino man ang nakinabang sa proyektong ito, dapat managot. Patuloy po tayo. House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po Ito sa po, naging epekto nito na ito po ay House proof sa 389 million Dolomite Beach. 389 million pala ito ang halaga. Napakalaking halaga. Tinabunan lang naman ng buhangin yung maitim na buhangin. Ginawang puti. sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach. Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto yan? Ayon po sa MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ang proyektong ito ay humarang sa tatlong pangunahing drainage outfall, Faura, Remedios, at Estero de San Antonio Abad, na nagiging dahilan po upang bumaha. Patuloy po tayo. Proyekto na yan to begin with. Ganyan din naman ho sa flood control projects .
isa doon sa mga tinitignan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung itatanongin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, Kailangan ba na maglagay ng Dolomite Beach dyan? Ano? Ito po ay nagiging dahilan upang ang ulan ay hindi makalabas patungo sa dagat. Kundi, napipilitang dumaan sa mga treatment plant na hindi handa sa lakas ng baha. Sa bawat malakas na ulan, tulad ng mga nakaraang buwan, lumulubog ang Taft Avenue. Dati po hindi lumulubog yung Taft Avenue. Opo. Pero ngayon, pag nagpunta ka, kunting ulan lang, nako, hanggang tuhod ang tubig. Ha? Sa bawat malakas ng ulan, tulad ng mga nakaraang buwan, lumulubog ang Taft Avenue, Roas Boulevard, at mga kalapit na lungsod dahil sa blockage na ito na nagpapahirap sa libu-libong pamilya at nagpapahina sa ating ekonomiya. Kasi nga, kung baha, hihina talaga ang ekonomiya natin. Oh. Hindi ito bahagi ng tunay na Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Ito ay isang cosmetic project lamang na nagastos ng 389 milyon na maaaring naging ghost expense habang tayo ay lumulutang sa tubig baha. Ang DENR nagsabing climate change ang ugat. Ngunit bakit hindi natin naisip ang epekto ng damp and fill na ito sa ating drainage at ecosystem? Ito ay nagpapahina sa ating pagtutol sa baha, nagdudulot ng storm surge at nagbabanta ng kabuhayan ng mga mangingisda. Umaasa lamang sa malinis na dagat. Patuloy po tayo. yung pong talagang makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na ho natin presently beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamus, dapat po ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Well, ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nito. Sino po ba ang DNR secretary nung panahon nung 2020? Walang iba po kung si Mark Villar. Sa kanila po nanggaling itong proyektong ito na naging sanhi ng pagbaba sa Taft Avenue. Ang Taft Avenue po, napakalawak po niyan. Napakahaba. Yung parting Manila ang binabahay, pero yung parting Pasay, hindi po binabaha yun. Kasi mula Baclaran hanggang doon po yan, doon sa Intramuros Yung Taft Avenue na yan. Ngayon po, pag umulan ng konti at naabutan kayo sa Taft Avenue, sa parte ng Maynila, hanggang tuhod po ang baha dyan. Pag doon po sa medyo may palalim na kalsada, baka abutin po hanggang Baywang. Kaya yan po ang nangyari. Kaya mga kaibigan, ito ang oras ng pagbabago. Hinihiling natin ang agarang investigasyon sa House, Representative tulad ng House Resolution 56 ni
Representative Terry Redon upang maging accountable ang mga opisyal. Alisin ang mga hadlang at bumalik ang tunay na rehabilitasyon na hindi nagdudulot ng pinsala. Yun po dapat ang mangyari. Hindi tayo papayag na ang puting buhangin ay magiging batong hadlang sa ating kinabukasan. Sama-sama tayong magsigaw, hustisya sa baha, hustisya sa bayan. Salamat, mabuhay ang tunay na pagmamahal sa kalikasan. Patuloy po tayo. Nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama So, po kaya ang... Yes, go ahead. Okay, kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan eh. Ito ho dun sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang So, mga yan po mayor, yung kailangan natin i-confirm. ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yan po, yung resolution ho na yan. Yan po kasing Dolomite Pits, wala sa master plan po yan eh. Marami pong nagsasabi na yan ay cosmetic project lamang. Ginawang para may makurakot ang mga demonyong opisyalis ng DENR. Nakakalungkot. Kasi hanggang ngayon hindi pa natatapos ang mga investigasyon sa flood control anomaly na napakalawak. Ano po ang inyong opinyon? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramier Boulder. Don't miss our next video. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.